po ang dilim at dito sa ating kinalalagyan sa harap po ng tanggapan ng NDRRMC. Medyo malakas-lakas din po yung buhos ng ulan, ano? Kanina ho nung mga bandang, bago po mag-alas 5 ng hapon, wala po pong mga ganitong pag-ulan, ano? Wala pa po kahit ambon, ano? Pero ngayon po, yung na natin nararamdaman, yung medyo malakas-lakas na ulan. At sinabi naman po ng Pag-asa na sa pagitan po ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, ay posible makaramdam tayo ng mga pag-ulan dahil nga po dito sa bagyong si Yolanda. Samantala, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Malabon. May live report si Mark Zambrano. Mark? Susan, magandang balita nga dito sa ating pag-iikot sa areas ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Mula kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito ay panakanakang pag-ambon lang ang ating nararanasan dito. May mga pagkakataon pa nga, Susan, na yung araw ay sumisilip dun sa kalangitan. At hindi rin tayo nakakita ng malakas na ihip ng hangin. Nung umikot tayo kanina doon sa bandang Bay Area, no, yung sa may C4 sa Navotas, at na-observe din natin yung alon sa karagatan, ay kalmado rin ito. So magandang balita ito dahil alam naman natin itong area ng Malabon at Navotas at itong Kamanava area ay yung madalas na pinipinsala ng tubig baha. Pero sa aming pag-iikot, Susan, hanggang ngayon wala pa kaming nakikitang baha. At yung mga tao naman dito ay kalmado rin dahil wala pa silang nakikitang senyales ng tuluyang pagsama ng lagay ng panahon. Although nabanggit nga ng Pag-asa, Susan, na posibleng lumala itong lagay ng panahon dito sa Metro Manila, kasama na nga itong Kamanava area mamayang gabi. Kaya yung mga tao dito ay naghahanda na, lalo na yung mga nakatira, yung mga residente na nakatira sa tabing dagat. Pero overall, Susan, dito so far yung kalagayan dito sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ay okay pa naman. Tingnan natin kung anong magiging update dito mamaya pagka tumama yung sama ng panahon na sinasabi ng Pag-asa. Yan muna ang latest dito, Susan, mula sa Kamanava. Okay, Mark? Yes, Susan. So, siguro ganun din, ano? Gaya sinabi ko kanina kay JP, yung mga nakatira doon sa mga, dyan sa Malabon, di ba? Yung mga nasa harap ng karagatan dyan, ano? Siguro mas maganda talaga, baka pwede magpalipas muna sila ng gabi doon sa mga mas ligtas na lugar, ano? Dahil nga mas mahirap kung inaabot ka ng kalamidad doon sa lugar kung saan mas malaki yung peligrong maaari mong abutin. Tama yun, Susan. Kanina may mga tinanong tayo, lalo yung mga communities dito sa Navotas side, yung mga fishing community dito. Karamihan sa kanila, inangat na yung mga bangka nila doon sa mas mataas na pangpang ng tabing dagat. At yung mga nakatira, lalo yung mga bahay na nasa ibabaw na halos ng tubig, yung iba sa kanila lumikas. So meron namang mga preventive measures yung mga kababayan natin dito sa Navotas at Malabon. Pero napansin na rin natin na pati yung local government ay maagang nagbigay ng warning sa kanila. At mukhang magandang balita dito mukhang nagko-cooperate naman yung mga taong bayan dito. At sana walang mapinsala or masaktan kung sasama nga yung lagay ng panahon, Susan. Kasi alam mo sinasabi ng mga otoridad dati, ano, yung mga taga-OCD, NDRRMC, mga taga-Pag-asa, alam mo kung bisa kung paano nababawasan yung pinsala sa buhay kapag nagkakaroon ng maayos na pagsunod, nakikipagkooperasyon doon sa mga binibigay sa kanilang babala kapag may mga ganitong kalamidad na dumarating sa ating bansa. Di ba, Mark? Tama yan, Susan. Kasi nga ang problema minsan, maaga nga yung binibigay ng warning, pero yung iba naman ay pinipiling hindi sumunod dito. So doon tayo nagkakaproblema kadalasan. Pero dito naman sa Malabon, Navotas, Valenzuela, mukhang okay pa naman ang sitwasyon. Bibigyan namin kayo ng update kung ano man ang magbabago dito, Susan. Okay, maraming salamat, Mark Zambrano.